Hello guys, good morning. This is your admin Lloyd once again. Welcome to Low Carb Diet with Intermittent Fasting for Beginners. So ang gawin natin ngayon ay magsagot sa mga usual na tanong sa mga ka-low carb diet natin. So dito na tayo sa ating group page. So ayan. So punta tayo doon. Oh, ayan si ate. 26 years old. So, gusto nang mag low carb diet. So, punta tayo sa recent post. Recent post. Yan. Recent post. So, as lang po, effective po ba ang diet kapag nag-smoke? Kapag nag-smoke ka, walang kinalaman yan sa low carb. Pero, much better po na hindi ka mag-smoke kasi alam naman natin, kahit sa anong doktor, yung smoking is not good for your health. So, Michelle, walang kinalaman yan sa pagkain yung asu or yung smoke. Hello! Hello po! Ano po pwedeng gawing workout para magpaliit po ng braso? Kasi po, sobrang hirap. Thank you sa sagot. So, eto, dumbbells po. Dumbbells ang magpaliit ng braso. Yan, mag-dumbbells kasis. Yan. Yan. Kasi para mag-tighten yung muscle mo and take away the fats. So, and also protein ka kasi yung protein is nagbi-build ng muscle, so take away the fats sa braso natin. So ayan, nagpre-prepare na si Beltran para sa kanyang lunch. By the way, it's April 28, 2020 around 10:56 AM. So ayan, si ate, pawis na pawis, nagti-TikTok na. Si Melo. Nakakahilo talaga. Parang gusto ko nang kumain ng maraming rice pero kakayanin ko to. Siyempre, kasi hindi ka kumakain masyado ng low carb. So, nag-crave ka ng rice kasi think na nagda-diet ka. Yan yung mga first week. First day, second day, third day, fourth day. Yan mafe-feel nyo kasi palagi niyong iniisip na nagda-diet kayo, so nagka-crave talaga kayo ng rice. Huwag niyong gutumin yung sarili niyo. Dapat kain kayo pag gutom. At make yourself busy din kasi pag palagi kayong nakahiga or nanood ng TV, konting ano lang sa tiyan nyo is parang gusto niyang kumain. So masakit yung ulo nyo kasi hindi kayo nagtitake ng water. So water lang, tapos relax, make your mind busy. So may gawin kayo, hindi nyo napapansin na lunch na pala. So yan po, Gretchen Pahe. So ayan, oy, okay lang po ba ang kamote? Bawal po ang kamote. So hindi pwede ang kamote. Ito, konti lang yung kamote niya, pero 2 piraso. So, 100 grams of it is like 40 grams of carbs siguro. Ganyan. Kasi mataas yung carbs ng kamote. Is just like you're eating a rice or a bread. So, root crop po yan. Mataas ang carbs. So, kung nakailang araw ka nakailang pieces ka ng kamote sa isang araw, so, marami ding carbs yung nakain nyo. So, i-burn yan sa body natin, it will turn it to energy or yung sugar sa body natin. So, dyan kukuha yung body natin ng energy. Dyan sa carbs. So, kung wala kayong masyadong activity, tapos kumakain kayo ng mga high carb, yan, nasa store yan sa fat, kaya tayo tataba. So, dapat balanse. Kung naglo-low carb tayo, syempre,
hindi tayo masyadong maraming activity ngayon kasi naka-lockdown tayo. So, wala masyadong papawis. That's why magpapawis tayo. Wala tayong trabaho, hindi tayo masyadong naglalakad. So, hindi mababurn yung fats natin. So, yun. So, bawal yung kamote. Oh, newbie po siya. So, natural lang yan sa newbie. Uy, si Kuya. Oh. Payat na si Kuya. So, yan. Sarap naman ang almusal niya. Ayan, lemon with chia. Recommended ko talaga yung chia. Kasi yung chia seeds, inuunom ko yan every morning. So, it's my natural laxative. So, nakakapupo po ako sa chia. Natural lang po yan yung mga maraming tanong pala na natural lang ba na tagal sila makapagpunta sa makapag-poop? Yes, natural yan. Maranasan natin yan lahat kasi maliliit lang na carbs na intake natin. So, hindi masyadong tayo nakaka-poop, constipated yan. Kain lang ng mga rich in fiber na mga prutas. So, ayan po. MCT oil at saka VC oil, nakatulong din yan sa ano natin, sa pagpupupo. At saka yung chia seeds. So, hindi ko po recommended yung mga tea na pang slimming tea kasi mga hindi po yan natural laxative sa ano natin. Baka may mga side effect po yan sa tiyan natin. So, yun po. Ask po ako kung pang dinner para may idea. Maraming pang dinner. Kahit anong pagkain pwedeng pang dinner. Basta low carb. Yung may sabaw talaga. Masarap yung may sabaw. Like sinigang. Yan. Tinola. Isda. Focus din kayo sa isda kasi rich in protein and omega-3. So, meat din. Kasi yung meat, hindi kayo masyadong gutumin pag may meat. Yung fats din, okay naman din yung fats. Pero yung sa akin, yung sa diet ko, experience ko lang. Personally, hindi ako masyado sa fats. More on meat ako na lean meat at saka yung egg. Kasi hindi naman ako yung keto diet talaga na kino-compute yung fats, yung protein at saka yung carb intake. Yung sa akin lang is low carb lang. Low carb diet lang ako. Healthy na low carb yung kinakain ko. At saka exercise. Oh, yun. Yan, maraming mga transformation. Hi, ask ko lang po, ilang years po experience, ilang years expired pala ng apple cider vinegar. Di ko kasi makita. I have no idea kung ilang years. Pero yung bilhin nyo na apple cider, yung natural, yung Bragg. Kasi organic po yun. Wag yung yung Heinz ba yun? Yung Heinz kasi parang hindi pwede sa milk kasi maraming mataas ang sugar nito and it's made of soya or milk cow.
soy milk ba ito? Yan. Bawal tayo sa milk kasi mataas po ang sugar ng contents ng milk. So, ask ko lang po, ano pong magandang lagyan ng luya, bawang, kahit ano piliin mo, okay yan kasi natural yan. Ginger or luya, or bawang. Kami dito ang twist, yan, effective din yan kasi nagti-twist ka, exercise din yan. So, 20 to 30 minutes gagamit a day, malaking tulong ba yun? Yes, lagyan natin ng yes kasi exercise yan. So, si ate magsa-start na. Hi guys, I know some of you are really having tough time workout. So yan, mga cardio. Usually cardio yung nire-recommend kong workout. Planking, yeah. Planking cardio. Sa sit-up, yan. So, malaki kasing tulong talaga yung exercise sa diet natin. Kasi naglo-low carb tayo at saka yung diet at saka i-exercise pala, excuse me. So, pawis na pawis ka at saka yung body mo kumukuha na ng energy. Hindi na yung sa carbs na in-intake mo, doon na sa fats. Yan yung process. So, magawa din ako ng video niyan ganyan para ma-explain yan more about bakit tayo nag-lose weight pag nag-low carb diet tayo. So, yan. Yan po. Mga ka-LC naman, ano pong exercise o paliit ng braso? Ito nga, yung mga dumbbells. Yan, dumbbells, pampaliit ng braso. Mag-dumbbells kayo. Huwag niyo masyadong mabigat. Ayan. So, guys, yan po yung mga usual na tanong sa mga low carb diet natin. Keto fit. Yeah, it's the same thing as magba-black coffee kayo. Kasi nagninegosyo lang ito. Yung iba, pinopromote nila. So, decline po natin yan. Mas mahal yan. At saka yung epekto niyan is the same thing as black coffee. Yung brewed coffee, black coffee yan. Ako, tapos na ako kanina. So, yung mga pagkain, ito. Naka-advertise. Ayan, si Marcos nag-advertise yan. Sinishare. Marami mga nag-advertisement dito. Pero hindi natin ina-approve yan.
Kailan po magandang inumin ang chia seeds, before meal or after meal? Maganda po ang chia seeds before meal kasi hindi ka nagutumin. Before meal talaga. MM. Yan natin. Sagutin po natin si MM. Si MM. So, minsan sa dami ng tanong, nasa sapawan na yung iba. So, before meal po. Mas maganda. So, yan. So, invite natin yung ibang mga katropa natin. Ka-LC. DIF natin. Yan, planking. Hello po, gawin po muna. So, yan po guys. Yan lang muna sa ngayon. So, mamaya baka maraming magtatanong sa gabi. So, lapag nyo na yung mga lunch nyo. So, salamat guys sa mga katanungan nyo. Marami ding nalalaman yung mga beginners natin kasi mostly this group is for beginners and marami na ding expert dito and yung experience na po. Gaya ko, experience ko na po yung yung low carb. Kaya ginawa ko itong group na to kasi marami pong beginners na hindi na-entertain. So, nire-reject ko yung mga simpleng tanong nila. So, we have to be sa mga beginners. So, pwede po to, hindi po yan pwede kasi may mataas po ang sugar ng mga ganyan. Ayan, yung pagkain niya masarap. Ayan. Oy, si ate, oh. Ayan. Go lang ng go, te. Ayan, approve natin yung mga pagkain. 8 days IF from 65 to... Yan, possible yan. Kasi, nag-intermittent fasting siya. So, yung mga bago dyan, wag muna mag-fasting. Mag-low carb muna para ma-adapt ng body nyo yung low carb diet. So, after nyo ma-adapt, hindi na kayo masyadong gutumin, yan, pwede na kayo mag-fast. So, gawa ko video na ano po yung intermittent fasting, ano po yung mga oras na dapat suggested na maganda na oras for intermittent fasting. So, yun lang po guys. Salamat po sa inyong time sa panonood. Hope may konti kayong nalalaman yung mga beginners. Watch po kayo ng video natin and please don't forget to subscribe our YouTube channel. So guys, salamat po and stay safe and God bless us all.